Kaya magabasa ko diri sa Hebrehanon 4, versikulo 12 ngadto sa versikulo 13 na nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kan kinsa makahatag raw na kita usay. Kaya kung ngayon ang tanan sa pagtindog, mag-apo ta. Pamahanan mo nga Diyos, niningatakna sa kabuntagon, kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diya sa imong mga plano, katuyuan, kabubuton sa among makinabuhi, nga din magakinabuhi lamang kami nga espirituhanon. Dili tawhanon, dili pinasikad sa gahom sa unod, kundi pinagi sa gahom sa espiritu. Nahibalo kami, Father God, wala kami mamahimo sa among kaugalingon nga kaalam, paningkamot, kusog, talento, kundi magbadaogon lamang kami pinagi sa gahom sa balang espiritu. Bosa salamat sa imong pagtudlo kanamo karon through the teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa mata ko sa kanamo. Ug salamat nga bisan man sa among pagkinabuhi, Father God, nahimaya ikaw tungod kay nagkinabuhi kami diya sulod sa imong palasyo. Kini among ginatugyan, kinapasalamatan nga madawat. In Christ's name, Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Well, welcome sa spiritual self-esteem, no? Nganong gina-welcome nato ng spiritual self-esteem tungod kay mauning dapit, no? Mauning area sa atong spiritual life nga diin milabang kita gikan sa spiritual childhood ug mitungtong kita diri sa spiritual adulthood. So, just remember na upat sa spiritual childhood ug napoy bali tulo. Wala may appeal ang momentum testing. Do kanang momentum testing ma-undergo na to na, pero kanang spiritual self-esteem, spiritual autonomy o kini gitawag natong spiritual maturity mao nang bilong sa gitawag natong spiritual adulthood. Now, unsa man gyud nganong kinahanglan man ta nga musaka ngadto sa spiritual adulthood? Hangtod nga magpabilin ta nga nata sa spiritual childhood, mo nang dili ta kabalo mga lagad, mo nang ang atong pagpangalagad human good, mo nang ang atong pagkinabuhi muralag permanente tang kalibutanon, ang atong pagkinabuhi murag way pulos, way kalipay, walay spiritual dynamics, no? Now, nganong wala may spiritual dynamics? When you are not spiritual, there is no dynamics. Walay power sa sulod. Naay power pero human power. So, mo nang importante kayo nga magiging spiritual kita. Para nga natay mahimo nga dynamics ta sa sulod. No, dili dynamics sa gawad. Kundi ang sulod sa atong kinabuhi, nagi power. Naay naglihok, nagbagabaga sa sulod nga espirituhanon ka. Kaya mo ginay katuyuan sa Dios. No? O ginay katuyuan sa Diyos. Now, there is a spiritual adulthood. So, that means, no, mitikan na ka, no? Gikan sa childhood, padulong na ka sa adulthood. Nababayan ng subject na to sa Santo Tomas this coming December 28, no? So, there is a spiritual adulthood, nagsugod siya sa spiritual self-esteem, but ato sang tanaw ning spiritual adulthood nganong nga kinahanglan musaka kita, no? Daghang mga tawo nga dili sila maka-identify kung asa na sila nga level. Siguro ikaw basig usaka, no? I just hope nga maminaw ka pag maayo kay mahibaluan nimo. Ikaw mismo makahibalo ka og asa ka nga level. Ay nagsulti sa uban kay basig maingan pug kag hambugiro, no? Hambugira, no?
sa sarili lang gud nimo, no? At least nahibalo ka og asa na ka nga area sa imong spiritual life. Now sa spiritual adulthood, the later phase of the spiritual life in which ano ba? Ano na? In which fellowship with God, may no? So, man spiritual adulthood, no? Spiritual adulthood, the later phase of, malimok ng experience sa later, no? Sorry, the later phase of the spiritual life in which fellowship with God, metabolizing Bible doctrine and application of that doctrine, increasingly function to accelerate the believers to maturity. Now, buti pasabot, pag muntikang na gani ka din sa spiritual adulthood, nagpasabot ka na siya nga mo na ning imong kinabuhi, no? Kabalo na ka magkinabuhi in fellowship with God. Nasabtan ba niyo in fellowship with God? Kanang nagkinabuhi kang kauban sa Diyos. Kanang nagkinabuhi kang nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Ug ang Diyos pod naguban pod kanimo. That's why namoy panagsandurot ba? Namoy panag-uban. Kaya mo man gusto sa Diyos. Dili gusto sa Diyos nga magkinabuhi ka nga independent. Nga tuwa naglaro-laro ka bisag asa na ka niabot nga way Diyos sa imong kinabuhi. Dili gusto ang Diyos niya na. Gusto ang Diyos nga bisag asa ka naa siya. O bisag asa siya naa ka. So buti pasabot nga imong pagpakigsandurot, pagpakikuban, pagpangalagad sa Diyos, nag-uban ka nun ay bisag asa man ka sa imong kinabuhi. Ay kita paturato ra mo no? Pag magkabuhi ka diri sa simbahan, bisag unsa na nangabot sa itong kinabuhi sa gawas, no? Ang kabubuton sa Diyos nga nagkinabuhi ka na nag-uban, nagsunod diya sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Munang fellowship, no? So, usan na niya na kinigitawag ito metabolizing Bible doctrine. Dapat, ang Bible doctrine, dili lang na imuhang pagkapaminawan. Dili enough na maminaw ka sa Bible doctrine. Kinahanglan sabton yun mo. Na kung saan man mo pagsabot, kinahanglan focus, concentration sa pagpaminaw. Kasi bisag kung saan pag-prepare sa pastor sa iyahang ipakaon, o bisag kung saan pa pag-present sa simpleng paagi sa pastor, kung ikaw, wala kay concentration, wala kay gana, di mo ka kasabot. So, kinahanglan og focus, concentration. Ang kana, nagdiman siya og spirituality. Kasi, trabaho sa balang espiritu, ang pagpasabot nimo. Pero, dili ka pwedeng makasabot sa pulong sa Diyos nga ibahog na lang yun sa balang espiritu sa imuha, bisag karnal ka. No. Dili makatudlo ang balang espiritu sa usa ka taong karnal. Mo bito lang in the church, sigig tudlo ang pastor, matingala ta na ang mga tao paggawa sa simbahan, kalibutan ang mga hapon. Nganong wa pa man gyud tinuod nga kausaban sa ilang kinabuhi sa gawas. Why nakatunan? Posible nga carnal o posible dili focus sa iyang pagtuon o pagpaminaw sa pulong sa Diyos. So ang pulong sa Diyos wala ma-metabolize. The word metabolize means ginasabot nimo ba, gina-digest nimo ang pulong sa Diyos. Dili lang nga imuhang nadunggan, kundi imo yung gisabot, kung sadyang nasabtan nimo, imong gituuhan. Kung mo pa nang ni-transfer siya sa right lobe of the mentality, mo tong tuwan na siya sa imuhang kalag, nagpuyo na siya dito. And then pagpuyo niya dito, mo na tong gamiton sa balang espiritu para sa imuhang adlaw-adlaw ng pagkinabuhi. Matingala ka, uy, di naman kumubuhat nini. Mahadlok naman ko nini. Yes, trabaho sa balang espiritu na, no? Nag-perform na siya sa imong kinabuhi because when you are filled with the Holy Spirit, og na kay mga Bible doctrine sa imong kalag, ang balang espiritu mo imong gamit. Gamiton niya ang Bible doctrine nga nasa imong kalag. Pagsugpo sa mga problema, mga disaster, mga temptations,
So, sa dihang naisala, ang malang espiritu mo, trabaho sa imong kinabuhi mo, pahibalo sa imo nga, klaro kayong sala. O ikaw mo ka nga, dili di ko anak. Di ko mubuhat ni anak. Nakita ni mo nga, maayo para sa Diyos, kana, buhaton yun ako na. So sa imong pagkinabuhi matag-adlaw, mahibalo ka what is right, what is wrong. Mahibalo ka kung sa'y tama, kung sa'y dili tama. O magkinabuhi yung ka nga to sa tama, based sa protocol plan of God. So muna ang gitawag na to metabolizing Bible doctrine. And then an application of that doctrine increasingly function to accelerate the believers to maturity. So once nga gina-apply na nimo ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, matag adlaw o matag circumstances, kabalo na ka mo apply sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi, nagpasabot nga na develop na hinay-hinay ang imong personal love for God. There is no personal love for God without metabolizing of Bible doctrine. So mag-start sa Bible doctrine, dili basta-basta muhigugma sa Diyos, dili basta-basta, no? When ka higugma ni mong Diyos, mahadlok mo yung tagmawad na tagbugas, no? Mahigugma lamang ni mong Diyos sa dihang daghan kag doktrina sa imong kalag. Kaya ang doktrina sa imong kalag, mao'y nag-motivate nimo nga diin imuha na yung higugmahon ng Diyos o imo nang alagaran ng Diyos sa imong kinabuhi. Based sa imong spirituality, no? Now, having advanced beyond spiritual childhood, so nilabang nata sa childhood, na nata sa adulthood, the Christian in spiritual adulthood is closer to fulfilling his purpose in life. Ngunit kinabuhi ang murag ang imong kinabuhi nanay purpose, no? Nakita na nimo ba? Nanay tumong kanang personal sense of destiny. Murag nakita na nimo nga nagsaka na ka, murag na kay kalabuton, na kay tinguha nga moabot sa imong destination, which is spiritual maturity. So, ang imong kinabuhi nagkalami na, nagkanindot na. Nanay pangandoy, nanay tumong, nanay goal. No? So, nanay kalabuton. So, which is to become a spiritually mature person. So, ang imong kalabuton nga, kanindot yung kabot di ko diri sa number 8, no? Nangandoy mo mo diha nga moabot mo sa number 8? Ha? Silang ato lang nang hinahinay explain din no? Basig mo yung pastor, layo ako na pastor, napamang ko diri sa number 2 pastor nya, moambak ko diha. Now, hinahinay yung tuon sa pulong sa Dios kay dili gid tinuod mo. Di kay diretsong moambak diha, no? Di basta-basta, no? Murag kay ning ambak nga piting asang ambak kuno niya na, no? Ambot murag para sa kuha murag imposible nga maka-jump dahil ka dito, no? Nag-demand pa gyud og una pa kining enforce on genuine humility, no? Nga din nakakaton ka nga magkinabuhi nga gitawag na to gigaman sa balang espiritu. Kasi kung wala kay humility, ang humility magud kay gisgutan din no? Dili tong humble ka, dili, no? Ang gisgutan din nga bote sa bot nga under ka sa control sa balang espiritu. And because you are under the control of the Holy Spirit, willing ka nga mutuon sa pulong sa Dios. Dili ka willing mutuon sa pulong sa Dios kung dili ka under the influence or control of the Holy Spirit. That's why na-enjoy enforce ang genuine humility. Na tinuod nga pagpaubos nimo diha sa gahom sa balang espiritu. So sa imong pagpaubos din mo nang dito na kasi nagpaminaw. Kanang gitawag na to momentum. Kanang imong nanay volume nimo ba? Nanay murag musakahay na ka ba? Sige na kag perception. Then perception of Bible doctrine. And then na po kag-apply sa Bible doctrine, apply Bible doctrine. Pagka sige nimo tuon sa Bible doctrine, kutob sa imong makatunan sa Bible doctrine, apply nimo, nasunod na pod, katuon na pod ka, apply na pod nimo,
Hantod na anad ka sa pag-apply sa Bible doctrine, mo na nang ang imong kinabuhi, ning hinahini na nga ito sa murag makasimhot na ka ba, no? Murag masimhot na nimo nga, gihigugma man na din ako ang Diyos sa akong kinabuhi, no? Murag para sa imo nga dili na nimo siya kambyo sa mga ibutan na to, mga kalibutan ng butang, di na nimo siya kambyo. So murag naghinahini na kag simhot dito sa gitawag spiritual self-esteem. Hantod such time nga nakaingon na jud ka sa imong kaugalingon nga yes karon. Ikaw na gyud mismo ang makadeklara sa imong kaugalingon nahimo na yung tinuod ang doktrina. Love na gyud ako ang Dios sa akong kinabuhi. Makaingon ka na gyud nga love na gyud mo ang Dios sa imong kinabuhi. So nindot kung mabot ka niya na. Then, which is to become a spiritually mature person. Nga namang kinahanglan yun ng mature person. Kasi mo na ning mga tao nga dili na maiyakin, no? Dili na kayo siya nagka-complain, dili na kayo siya nagkabalaka, nagkakagool. Wala na, ang iyang life is totally nanas ka mo sa Diyos. Wala na siya pakialam kung unsay naas kalibutan, kung dili ang iyang kinabuhi, na nanas Ginoo, bahala ng Ginoo sa iyang kinabuhi. So nag-mature na gid siya. So, measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. The fullness of Christ, the word pleroo in Greek, or pleroma, but masabot nga, niabot na dyan ka sa taas nga level sa imong espiritual ng pagtubo. Nga diin, ang Christ character naana sa imuha. Ang pangandoy ni mo muna ang kinaiya ni Kristo nga mo'y mag-manifest sa imong kinabuhi. Busa din sa Ephesians 4, atong pagbasahon kini siya, importante nga mabasa nato ni siya. Ephesians 4:13-16, nagaingon din no? Tungod nining maong katarungan, kadali, triyak na basa. Gikan kaniya, ang tibok lawas, ingon nga natakdo og nasumpay pinagi sa matag usa kalutahan, nga kapadapat diha niana, sumala sa paglihok sa tagsa kabahin. Magadawat sa inyong tinubuan, sa lawas aron sa pagtukod niini diha. Kadali. Asa mo nagbasa dahil ni? Nara, sugdan na ito sa verse 13, no? Hangtod makakabot kitang tanan sa pagkahiniusa sa pagtuo o sa kahibalo may tungod sa anak sa Diyos o makakabot sa kahamtong sa pagkatao sa sukat sa gidakon sa kahugnanan ni Kristo. So muna atong tumong diha nga mabot kita niya ng libila. So basic doctrines learned and practiced in spiritual childhood are now reinforced with strength of adulthood. So buti pasabot nga ang mga doktrina nagpatong-patong na ni siya, nagdaghan-daghan ang doktrina sa tong galag. And then application of divine viewpoint is more consistent, more accurate. So mo na hitabo, ang imong kinabuhi, ang application nimo sa Bible doctrine consistent na. Consistent na. Buti pasabot nga kung nahibalo ka nga morning doktrina, gina-apply nimo. Kung nahibalo ka nga dili dapat buhaton, di na nimo ginabuhat. Sa sunod sa imong kinabuhi, gina-practice na nimo ang what is right and what is wrong. Gi-apply na nimo ang mga mayong butang na ginalikayan na nimo ang mga dili mayong butang. So, application of Bible doctrine na ka, no? Dili nagingon, application of divine viewpoint is more consistent. More accurate na imong pag-apply, and more dependent on the divine power and strength. So sa imuhang pag-apply niya na, dili na tong human God, dili na tong human effort, kundi pinagi na sa divine God. Diyos nun nga gahom na, divine power and strength. Huwag mong kita'y power, no?
Bisan unsaon yun nato kung magsalig kita sa atong kaugalingon, wa mo tay powerless man ta, no? Makuratan mo ganitag na yung mga disasters nga mabot sa atong kinabuhi, no? Usay magpanik man ganita, no? Salamat ng diri sa Davao kay way mga way mga linog, wala may linog pero murag wala kayo damage, no? Huwag kayo tayo mga bagyo, no? But by that time, para sa imuha, wala na kaninha, no? Dili na trabaho sa gitawag nato espirituhanong tao ang paghadlok. Ang kinabuhi sa usa ka taong espirituhanon mo na ang pagkinabuhi diya sa gahom sa Dios. Ug ang Dios nang nahibalo sa atong kinabuhi nga tanan. Wala tayo dapat ngakadlukan. We are in the hands of God. Huwag tayo dapat kadlukan ito. Kana kung naghibalo ka kung kinsa ang Dios nga imong gituuhan. Ang Diyos nga itong gituuhan, gamhanan. Ang Diyos nga itong gituuhan, kasaligan. Now, may integridad. Dili pwedeng mo pakya sa iyang mga saan. So, sa pa may kahadlukan na to? Na ang atong Diyos, dili man pareha sa tao, nga walay integridad. Walay, gitawag na to, moralidad. Spiritual morality ang isgutan din natin, dili. Kaya ang moralidad sa tao, usahin na integrity, pero short ba, no? Dili gyapon maigo, no? So, buti pa sa din ang kinabuhi nato na si Ginoo. Ayaw na yung pagkahadlok sa bisan unsa pang mga butang. I just hope na masabta na ninyo, no? Kung napa mo yung pagkahadlok sa bisan unsa mga butang, wa pa ninyo nasaligi yun ang gamhanan nato nga Dios. He is in control of history, meaning sa imong kinabuhi, ibalo na siya. Ang history sa imong kinabuhi, ang Dios ang hibalo. Kung kuhaw naman punta niya, okay lang. Dili ba ta musugot niya na nga sanggion ta sa insaktong panahon? Mo na yung purpose sa itong kinabuhi. Kung humanay mong trabaho sa yunta, may gina siya. Okay, come home. Now, di kay gusto mo itong langit. Huwag tayo dapat kadukan sa kalibutan. Ang atong destiny is taas. Padulong taas. So, application of divine viewpoint is more consistent, more accurate, and more dependent on divine power and strength. Nagkasalalay na ta sa iya. Dili sa tuwang strength. Dili sa tuwang scheme or strategy. Kaya sa'yo, magbuhat man tagpamagi. No? Magbuhat mo tagpamagi usahay. Along with an increased capacity for life, na nagay capacity for life. Now, anong gitawag kinisang capacity for life? Buti sa bot. Sa bisan unsa man nga disaster o calamities o mga problems or pressures na mabot sa itong kinabuhi, kaya na nimo. Muna gitawag sa management, you are on the top of the situation. Naka sa taas, bisag unsa may nahitabo rin ha, kaya nimo. Makontrol nimo bisan man og unsa ang kahimtang sa kalibutan. You are on the top of the situation. So, along with an increased capacity for life, nagay capacity for life, spiritual adulthood includes being motivated by personal love for God. So, ang una ginin ha, tungod na gid sa imong paghigugma sa Dios. Tungod na sa imong paghigugma sa Dios. Personal love for God. And of course, tungod ka nasabtan nimong the love of God, ang kadako sa gugma sa Dios. Sumala pa sa Mark 12:13 nga imo jung gihigugma ang Dios sa tibuok nimong kalag, usog, sa imong kasing-kasing, no? So making many decisions to glorify Christ rather than self. So, ang imong kinabuhi mahimaya na gyud sa imong pagkinabuhi. Dili tong kasi
Sa kalibutan man God, ang atong kalibutan kanang distorted kayo. Grabe ka deceiving or deceitful ang kalibutan. Pag magtanaw ka sa mga churches karon, mura jud ang tumong nilang tanan nga himayaon nila ang Dios. Kaya maong gulay purpose nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Tinuod yun, dapat mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Pero sa unsang paagi mahimaya nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Dili ka makahimaya sa Dios sa imong kaugalingong paagi. No way. Dili kaya. So, unsa man ang kahimayaan sa Dios? Ang kahimayaan sa Dios naa sa imong pagkinabuhi in fellowship with God. Kana mahimaya ang Dios. Dili tong nag-voice out ka o himaya sa Dios dahil ko si Jesus na pwede itong gisulti nimo pero walay katinuoran. Ang katinuoran nga imong nahimaya ang Dios sa dihang ang imong kinabuhi in fellowship with God. Meaning spiritual ka, no? O gina siya ang glorification din ha. Now, time will come ato ra po ng pagka-tagsa-tagsaon din ha. Actually natunan na nato nagamay ang glorification of God. So, turning adversity into suffering for blessing. Sa 2 Corinthians 12:7 to 11, no? Kining ang adversity, like for example, mga suffering, ma-turn siya nga to sa blessing, panalangin na. Ganong panalangin man, nag-cause sa imong espirituhan ng pagtubo. And then you can experience sharing God's happiness. Aduna na kay tinuod nga kalipay, sumala pa sa John 15:11 or 1 Peter 1:8. And facing all circumstances with confidence in God's perfect plan and provision. Sumala sa James 1:4 o sa 2 Timothy 1:7. Now, the advance to spiritual victory is a gradual process. Dili gudali, no? Kamu nangandoy na ba mo nga sa matag adlaw o kinibang orasa o kinibang minutuha magmadaugon mo. Kasi ang usang kahamtong mo na iyan kinabuhi. Iyan na nang gina-evaluate. Kung asa man siyang napita, kung unsa man ang iyang kahimtang, nag-evaluate na siya. Matag minuto, matag oras. Sa unsang klase nga gina-evaluate niya ang iyang kaugalingon. Gina-evaluate niya kung magmadaugon ba siya o dili ba. Dapat magmadaugon ko nini. So, ang spiritual victory mo iyang gitanaw sa iyang kinabuhi. Spiritual victory is a gradual process siya. Yes, it is true with ups and downs, inherent to flawed human nature kay ang atong human nature wala pa man mawala. Ang old sin nature na pa nagpilit pa na sa tuang sulod. Mabito ng duhanik siya ka nature ang nag-away sa sulod na to. Unsa man ang duha ka nature? Flesh and spirit. Sa Galatians 5:17. Ang imong unod, gusto gyud niya nga kalibutanon ka. Ang espiritu po, gusto po siya nga espirituhanon ka. And there is no neutral ground. Just remember that, no? Wala gyud neutral ground din ha. Naagid sa imong pagpili kung gusto kang mag-spiritual or gusto kang mag-carnal. Kung mag-carnal ka, kalibutanon jud ka. Sige kag kabalaka sa tanang mabutang sa kalibutan, no? Mabito nang ang mga dili magtotoo, ayan na lang yung katingalan nila ni Ana, o nga nung bisag daghan na kay kwarta, mangawat pa yun sa ibang kwarta. Ayan nagkatingalan na nila kay kita gani nga Kristohanon ta, nagapangansoy ganita ng mga butangan na, kung dili ta espiritual. Ha? Di ba? Kita, Kristohanon ta, pero nganong mangandoy mata ng mga butangan na, tungod kay natay old sin nature.
Ang old signature na to, pareha na sa old signatures mga dili magtotoo. Ang kalainan lang, mao nga, sila, walay new nature. Walay power of the Holy Spirit. Kita na kay power of the Holy Spirit. Nga mo neutralize atong old signature. Muna nga atong old signature sa gisgutan din sa Roma, especially sa Romans 6, mahimo lamang nga mapatay ang atong old signature sa dihang spirit-filled ka. Ang gisgutan din sa Romans 6, patay na kamo sa pagpakasala. Nganong patay naman ka sa pagpakasala? Nganong di naman kaganahan magpagkasala? Tungod kaya ang power of the Holy Spirit nga nasa sulod sa imong kinabuhi, nag-influence nimo sa pagkinabuhi nga espirituhanon. Pero ang imong old signature na paghihapon na sulod. So, kanindot niya nga pagtulunan, Roma 6:6, Roma 6:7, Roma 6:11, Roma 6:13, nagtudlo sa imuha o kung saan nimo pagpildi sa old signature. Pero wala gyud ingon nga nawala ang imong old signature. Naagya po nimong old signature, no? Okay. Dinhabaya sa usa ka bersikulo that the body of sin might be done away. Dili ba gyud mawala ang old signature? Naa. Pero ma-overdominate siya when you are spirit-filled. So, dili siya ka-function. So, mo ning giingon din but God in His wisdom and grace gives its believer the exact training. Dapat training kayo, training. Kaya kung dili ka mag-training, di ka makamao. Kinsa may mga naidula dire. Kung sa may idula niya, basketball, chess, tennis, o sa ba? So, ang atong training, kung kulang, pang barangay lang kita. Pang barangay lang kita. Kaya di man ka pwede ipadala dito sa palaro. Di ka pwede ipadala sa international competition nga. Pildin, magani ka sa barangay. Sa barangay parangdaan, di kuka naman gani ka, no? Kinahanglan yung check training. Na-coach. Kinahanglan magatudlo sa inyo, ha? Now, ang coach, ang katuyuan sa coach, nga magbadaogon yun ang team. Mamay, trabaho sa coach. Sa inyo ang dula diyan, amoy game plan. Kung sa may game plan ninyo, yun na ni, kini kay strong ni, double team niya. Kamu ang mag-double team ni, kini kay permanente ning shooter kayo, ayag yung taga-exansa nga makasyat. Nanay mga, ang coach niya na winay balong. Ingon na ni ang dagan, ingon na ni, kanang gitawag lag, sana, fast play ba na? Kung si tawag na, uban na ng, pag makuha ng bulab, pinaspasig-pasa, no? So na yung mga game plan yan na. Sa spiritual life na yung game plan. Dili ka pwedeng magmadaugon kung wala yung game plan. Ang Ginoo, nagbuhat siya game plan. Kung nakay sala, kung sa'y game plan si Ginoo, rebound. Sa diyang spiritual na ka, kay limpyo ng kastabangan sa Diyos, okay, stay in fellowship. Stay in the feeling of the Holy Spirit. Pag kinabuhi, o kung sa mga kinabuhian ni mo nga, ang Diyos uban ni mo. Pagtanaw ni mo, mitipas mo pamuna-una, balik din sa Diyos. Mas daghan ang imong spiritual life kaysa imong carnal life. Muna dapat gumitabos ng kinabuhi, no? So then, but God in His wisdom and grace gives its believer the exact training. Hatag siya exact training. A combination of blessings and suffering. Imagine that kung sa buhaton sa Diyos. Dili na itong gitrain ka dili sa simbahan. Pero ang buhaton pagin sa Diyos, sa dihang na-train na ka, na nakaipulong sa Diyos, na ibalunag ka sa protocol plan of God, sa game plan of God, ang sistema sa Diyos, sa dihang na ibalunag ka niya na, kung sa ibutan niya. Ang combination niya is blessing and suffering. Matingala kasi yung kinabuhi na suffering, na po'y blessing. Murag kahugon pa. Tanaw na to ni,
sa blessings pag kung sa mahitabo, sa suffering kung sa mahitabo sa imong kinabuhi. Kung sa blessings dili, di ka matarog. Dili ka makuratan kay basig sa blessings makuratan ta no. Ginatag kini ato na kong American ini. Ay, grabe na akong panalangin, mabuhin ako dito, bisag magsuri-suri pa ko ito, no? Kini, magkinabuhin ako sa pleasure nini. Wala itong sa kadato ang isgutan sa Biblia. Nagpasabot nga, failure ka sa blessing. And then, suffering, samot na. Yagak sa suffering, no? So, ang Diyos, iyahaning i-combine sa dahing hinahinay kag saka. Nga naman, nasa i-purpose nini. Necessary to bring him to maximum glorification of God. So, kini diyang blessing and suffering nasa i-purpose nini. Parang mabot nyo ka sa highest level, kay gusto lagi, ang Diyos, gusto gina nga mabot na dali spiritual maturity. Gamay man lang yung nakaabot din na. Kanindot ka no, kung kitang tanan no, miyabot na dihan no. Pagbalik sa Ginoo, nindot kay. Wa jud kay gikahadlokan sa kalibutan. Kung nga gimong kinabuhi, naghatag ito tinuod nga kahimayaan sa Diyos. So the progression through spiritual adulthood can be categorized in 3 stages. Ano tulo no? Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, and spiritual maturity. Muning tulo. Now, sugdan na to ang spiritual self-esteem. Spiritual self-esteem, the stage in which the believer experiences a legitimate confidence in self. Na nakay-confidence mo sarili. Pero spiritual confidence ni siya, buti pasabot nga, sa sulod sa imong kinabuhi, may alam na ka, o nahibalo na ka, kung sa imong buhaton. Kung saan mo pag-stay sa palas. Mag-iskot ka nila stay sa palas, buti pasabot, stay ka in the power of the Holy Spirit. Muna itong palas eh. Dili ka magmanipayon kung outside ka niya. Kinanglan, naadyo ka sa palasyo sa Diyos. Pag wala lang yung palasyo ang Diyos, hindi na ka sa gitawag the feeling of the Holy Spirit. If you are not filled with the Holy Spirit, you are not in the divine palace. Wala ka na, no? So, nanakay confidence in self derived from God's Word in the soul. So, nanakay confidence, no? Develop ng imuhang pagsaling sa Diyos. Spiritual self-esteem belongs to the protocol plan of God. Now, just remember, spiritual self-esteem belongs to the protocol plan of God. Kung sa kanyang protocol, procedure. Mura bag nakay-process, pananglitan, ngayon kang magpakasal ko. So, sa'y proseso sa pagpakasal. Kinahanglan mo ito sa civil registrar. Kinahanglan mo apply kag license dito. Ato ka. Pagkaman, kinahanglan mag-seminar. Kinahanglan dalawa ng ginikanan. Kaya kinahanglan parent consent. Dalawa ng ginikanan. Pagkaman seminar na kay marriage license. Kung sa sunod ng proseso, kinahanglan buhatan og marriage contract. Ato na po ka sa katong solemnize, mo facilitate og kasal. And then, kasal na yun. Pagkaman yan kaslo na mo, pirma. Muna yung proseso. Ang protocol plan of God, ingunan na po. Kung gusto kang magapangalagad sa Diyos, kung sa'yo proseso mo na, dapat limpyo ka sa tubanan sa Diyos. Clean. Limpyo. Kinabalik-balik na itong nag-explain din na, no? Kasi there is no spirituality kung nagisala ang atong kinabuhi. So, ang proseso, ang protocol plan of God, dapat limpyo ka. I-evaluate mo kaugalingon ka ron, kasi na-dili limpyo diha, no? Rebound lang good. Unlimited bitaw ng rebound, or bitaw ng unlimited rice, no? Ay lang, pag-i-abuse, no? Rebound lang. Kay, saan gina sa Diyos? Nga kung imong isugid ang imong sala, kung saan niya, siya matinumanon o andam na mapasaylo sa imong sala,
ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Saad gina niya. Nga naman, sa may purpose niya na. Gusto niya nga kanunay mong fellowship. Kanunay kang in fellowship. Kanunay kang spiritual. Moro mo na. Then, yes, when you are in fellowship, pwede na, yield na. Pwede na kang yes, padayon na kang sunod sa Ginoo. Kung wag ka lang kahunahunag sala, padayon na kang sunod. Moro na. Pwede na natanan, spiritual na natanan imong buhaton din na. Pero kaya lagi, na may parang mapakyas, mo nang balik yung sa 1 John 1:9, no? Kaya bisan ako, di ko makapasalig nga maka-stay in fellowship sa tanang panahon, no? Di yun. Say, sulti ko sa akong mga anak, tulog na mo. Anak sila. Pagkataon-taon, ako man matulog. Tulog na mo kay Simba Ugma. O paghihapon. Ikatulog, murag puanan, no? Murag gahi-gahi na gamay, no? Gahi-gahi na gamay ang pagkasulti. Pagkabuntag, mata na mo. Ano, no? Kinabuhay, no? Ikaduhan mong sulti, kung panulong siya mo, naman naman siya kagahi ba, no? Pagkabot sa unahan, no? Naman naman siya doon nahibalo ka, pero yes, nagkanam-anam siya o kagahi. Balik na bukas Ginoo. Sadyang na katong gitudlo ni Glinda, na guilt complex. Pag nakita niyo na guilt sa sulod sa imong kinabuhi, na problema. Na spiritual problem. Balik din sa Ginoo. Ngunit kang balik sa Ginoo. Naraman ng 1 John 1:9. Wala man na gitago. So, balik sa Ginoo. So, the Christian achieves spiritual self-esteem by faithfully learning and applying Bible doctrine. Dili gyud mag-start siya. Learning, applying, and Bible doctrine by advancing step by step within God's protocol system. Nasa protocol system. Until he reaches gate 5. Hantod pag-abot mo sa gate 5, personal love for God. Mabot na ka sa personal love for God. God na bagid ang atong first priority. Siya na bagid ang number 1 sa imong kinabuhi. Siya na bagid ang imong gisaligan sa bisag unsang magapanghitabo sa kalibutan. Mas higala bagid niya di mo siya kaysa mga katawhan sa kalibutan. Kung dili siya number 1 sa imong kinabuhi, kung number 2 ra siya, dili bagid mo gihugma ang Diyos. Because He must be your first love. Nasabdan ninyo? Lisod dili. Lisod kung wala nakabalo sa protocol, kung wala nakabalo sa sistema. Pero kung nasabdan yung sistema, just stay in fellowship. When you stay in fellowship, you love God. Nakay personal love for God. When you out of fellowship, balik. Parang nananap ka sa pagpakig-fellowship sa Diyos. Muna ang paghigugma sa Diyos. Mabukkan sa number 5, personal love for God. Gitawag niya sa spiritual self-esteem. So personal love for God, spiritual self-esteem is an inevitable result of personal love for God. The believer's self-confidence that he has a unique relationship with the God of the universe. Muna nang, huwag na nang winindot nga pagpakig-sandurot, pagpakig-uban sa Diyos. Tinuod na siya sa imong kinabuhi. Murag nara sa skilid. Murag magunitan rin mo siya. Nara sa imong tubangan, makaistorya rin mo siya. Nara siya sa imong likod, nga nagabantay sa imong o dili siya layo sa imong kinabuhi. Mao nang kinabuhi nga diin, nag-aabot na sa gitawag na itong spiritual self-esteem. Tikat na gamay, no?
So spiritual self-esteem comes from the love for God. Now, remember ha, laing kalainan sa love for God o love of God ha. Ang diskutan din love for God, but sabot, nga ikaw mismo, na naging kay tinuod nga paghigugma sa Diyos. Priority na ni mo siya. Comes from the love for God and the spiritual assets He has provided. Wa man kanyang ikulangan, gitagaan man kanyang spiritual assets. Nganong gitagaan kanyang spiritual assets, dili niya gusto mapildi ka sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Unsa mga spiritual assets? Tagaan kanyang Word of God, imong tunan, na power of the Holy Spirit, na pastor teacher nga mutudlo sa imuha, naka-espirituhanong gasa nga pwede ka effective sa imong pagpangalagad sa Dios. Kumplito ka sa spiritual assets, pero kayamanan nimo na ba? Nga magamit ra nimo anytime. Nara sa sunod nimo. So naghatag siyang spiritual assets. Not from the believer's love for self, no, dili tong para sa kasi ang tao lagi naman sa kaugalingong asset po, dili tong asset sa yang human power. So, unlike human self-esteem, which is based on human standards and achievements and is therefore inherently flawed. Kaya katong human assets nimo, wala to. Wato'y kakayanan. Helpless to. Hopeless. Useless. We need to depend on the spiritual power. Spiritual self-esteem is based on God's absolute integrity and cannot be spoiled by human weakness or failure. So, ang spiritual self-esteem, lahi siya sa human self-esteem. Ang human self-esteem, power nimo sa imong unod nun, kalibutanon nga pagkinabuhi. Wato'y mahimo. Dito kakabot sa Diyos, sure to siya. Himayawan nimo ang Diyos, dito kabot sa Diyos. Kwanto, tintin to siya o nahaluan to siya sa imong mga hypocrisy, nahaluan to sa imong mga effort, na walay effort sa tao na makapahimaya sa Diyos. Ang makapahimaya sa Diyos, ang balang espiritu na nasa sulod sa imong kinabuhi, nga din you are empowered, you are in control, o nga din ha, nagapangalagad ikaw, pinagi sa imong pagka-espirituhanon. So, spiritual self-esteem is based on God's absolute integrity and cannot be spoiled by human weakness or failure. Di ko siya maluwag gamay. Muna ang diskutan din ha, encapsulated siya. Encapsulated. Sa niyang magapangalagad ka sa Diyos, walay ato. Iyahatan na sa doon sa Black Spirit. Wala tayong kahalo ng gamay. Di pwede nga haluan na ito gamay. Pastor, ako yung nilakaw sa simbahan. Di ko, di ka nilakaw. Ngayon sa mga pastor, wala ko yung pilihanan. Way labot na ang imong paglakaw. Nganong nakalakaw ka pa dulong sa simbahan, tungod kay ang gahom sa palang espiritu naglihok sa imong kinabuhi. Motong na ay merit. Ang imong pag-adto sa simbahan, nag-yield ka lang, positive lang ka. Igo lang ka ning positive or ni-yield ka. Pero, pag winyong ka nga, nakatrabaho ka para sa Ginoo, wala. Huwag kayo na i-contribute. Dili di mo pwedeng tabangan ang Diyos nga hingpit siya. Hingpit siya sa pagtrabaho sa tagsa-tagsa na ito kakinabuhi. Mamagay na pag-abot sa Bima City Judgment on sa Metabo, ang tanan na itong ganti atong iuli nga to sa tila ni Cristo Jesus. Nga naman, siya ang ngayon. Siya ang ngayon na mudawat sa mga tanang pagpasalamat, pagdaigog, paghimaya. Matong kanta na to, not I, but Christ. Dili ako, kundi si Kristo nga nasa sulod ako. Now, sulayan ito basa kining Roma 8:8, dili tanong tapos ano. Ang Roma, dito na ito sa Roma 8:8. Roma 8:8, nagayon din ug ang mga nasa unod, dili makapahimuot sa Diyos. Buti pasabot, katong nagapangalagad pinagi sa iyang kaugalingong pwersa, dili makahimayat sa Diyos. God is not glorified by our human effort.
God is only glorified by His work. Mabitan lang sa Ephesians 1:19, nagkatrabaho siya sa sulod sa atong kinabuhi. Through His power. Nya, isa may makamemorize ng 1 Peter 5:6-7 ba na? Unsay gisulti diya? Why ka memorize? Pagsulti niya din ang trust in the Lord. Unsa may buti pasabot? With all your heart. And lean not unto thine own understanding. Ayaw saligi ang tawhanon. Tawhanon yung panguna-una. Trust in the Lord. Pag buti pasabot din nga, siya ang powerful o dili ikaw. Ang nai-power, ang Diyos nga nasa sulod na to. O busa, pwede kita magmanaogon sa itong espirituhanong pagkinabuhi. Now, just remember, ang espirituhanong gubat, kinahanglan o espirituhanong asit. Now, just remember ha, natay gubat kung giapilan. Pero ang gubat nga itong giapilan is espirituhanon. Kaya na to, dili. Di na to kaya kay tao lang ta. Ang atong kalaban, mga demonyo pa. Karon naglupad-lupad ang mga demonyo diri, di lang nyo makita. Yung mga pastor, asa mga demonyo din ha, no? Naglupad-lupad diri ba, no? Ang kon may santok da sa inyo ang mga huna-huna, nag-negative mo. Pero naglupad-lupad sila, powerful sila. Kinala na-expose na to sila. Nag-expose kayo ng mga kurakot. Magsugdan na sila bilanggo. Hindi ba na magdalag 1 John 1:9 ng bilangguan? No? Hindi dalag 1 John 1:9 na. Pag bilangguan ka yun. So ayaw yun. Pagsunod niya ng mga kinabuhian. No? Kaya yes, limpyo ka sa tubangan sa Diyos nga naka sa bilangguan, mag 1 John 1:9 ka, kung naka sa sulod. Nindot ning magkinabuhi ang espirituhano, no? So, ang atong gaway, espirituhanon siya. Dili na to siya kaya sa atong kaugalingong kusog. Mamon gani naghatagan tag power, Holy Spirit, kay natong gubat nga atong giapilan is espirituhanon. So, ang spiritual world, gamito na to ang atong spiritual asset. Dili itong human asset na to, watay kaya. Kana hopeless ta. Helpless ta. Dili kaya sa itong unod. We need spiritual power, the power of the Holy Spirit. Kung saon, nga mahimong powerful ka, dapat limpyo ka, in fellowship with God and filled with the Holy Spirit. And by that time, sa dihang nagigubat ka nining kalibutan na, imong mapicture nga nagmadaugon ka sa adlaw-adlaw imong mapagkinabuhi. You are victorious, no? Okay, din sa tataman sa tong pagtuon, ato kining ipadayon, taas-taas kini siya, mabutan siguro kita nini, hantod mabutan kita sa pagkahamtong, basig mabutan ta rapture nini, no? Pastor, wala ko'y pag-asa na, pastor, nga maabot na kong pagkahamtong. Ay nag-absent. Kaya bisang pag, gitawag na to paspasan tan kung magsige ko kag-absent, wag yapon, no? So I just hope nga i-series na to nga pagtuon. Antod nga moabot kita dito sa espirituhanong pagkantong. May sama na ikaw ni Hope. Sa ilang kinabuhi ni Hope. Kung sa kinabuhi ni Hope, nahurot kung kawala iyang mga mananap tanan, patay ang iyang mga sulugoon, patay ang mga anak, pero sa gingon ni Hope, the Lord gave it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Di na basta-basta. Taas na. Taas na kayo ng grabe ng pagtubo. No? Sa dihang giingnan siya sa iyang asawa, pagkamatay na yung una, nagibahuan na sa ito iyang asawa, o kilainan na siguro siya mga naong, napuros ng mga nuka-nuka naong niya. Lahi na siguro, angit-angit na siguro kinabuhi ni Hope. Agiingnan sa siyang asawa, pagkamatay na tungluha ang ingon Diyos.
Karon sa gingon ni Hope, mudawat ba lang data sa mga maayong butang? Meaning mga pagsulay, dili na ta makaibalo, mudawat og pasalamat sa atong Dios. So, wala kaya po nagkasala si Hope. Well, mabot ang panahon sa mong kinabuhi nga no complain na ka. No, katong ito doon naglindagay na mga mental sins, apil pa din ang verbal, apil pa din ang overt. Ngayon ang panahon na magkabalo na ka nga mo stay away. O itong isolation, no? Isolation of sins. Magkabalo na ka mo palayo sa sala. Kabalo na kang mulikay sa sala. And then by that time, mapicture na mo yung kaugalingon, kung saan mo nga naka sa divine palace, naka sa divine power, naka in fellowship with God, mapicture na mo, wow, salamat Ginoo nga nakakatuon ako niini. It does not mean nga nakakatuon ka niya na karon nga ma-apply din mo na. It takes time na po. Until such time nga maanad. Kung gina-practice din mo sa imong kaugalingon, how to stay in fellowship with God. Ma-develop na ang imong kinaya nga makastay ka in fellowship with God for a long period of time. No? So, ana lang kinabuhi. Dili na ta mahimong kiyap ng mga magtotoo. Dili na ta mga arroganting magtotoo. Fine na ta. Paano ta kanang nindot na tanaw ng atong kinabuhi. Atong Facebook, di na ta mag-Facebook o mga carnality. No? Wala na nastuan. Ang atuwa, spirituality na. Nabay mga ambot nga na po ng Facebook karon nga kuan gyapon na Facebook gyapon ang ilang mga lawas nga murag wa makumpleto kanang damit ba no? Iniktanaw sa mga tao kuan kulang-kulang. Now, kinahanglan kumpletuhon na nato, no? Kinahanglan limpyo na ta nga Kristohanon. Di man kinahanglan nga magpakita ta sa mga tao sa atuang panit, no? Dili na dapat, no? Kaya nga naman, mahimutang sumsuman niya. So, mahimo na kang refine sa spiritual self-esteem, refine na ka. Dili na ka gara, di na ka kiat, di na ka spiritual dynamics ba, no? Ang spiritual dynamics does not mean nga aggressive kay ka sa tanang mamutang imong pagkabuhaton, no? Ang spiritual dynamics nagtudlo sa imo nga naay dynamic ang sa sulod nimo. Dynamic ang sa sulod. Naay spiritual power sa sulod. Nga diin nagkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Dios. So ayaw na mo Facebook ha ng mga carnalities, no? Ayaw na ninyo itawag. Ayaw na dili na pangatuwa. Ang atuwa ang atong i-Facebook atong mga espirituhanong mambutang siguro bersikulo pwede, no? So ang atong pagkinabuhi kadto ng yes kabubuton sa Dios dili man gud usahay ka ng nakita mo ng mga beauty pageant, no? Ambot daghan bang ganahan na ng beauty pageant, no? Ambot nga nung pasuroy-suroyon po na sila no nga panty lang ubra ang makita ang sa bana. Sabot. Kalibutan yun siya. Grabe ang kalibutan niya. Nagtanaw ang mga tao, tibok kalibutan. Malipay ba po na? Ambot nga no pong mga tao no, malipay po no? Palakpakan po na sila na. Pakuha na siya, patasay na sila o kinsay pinaka-bright. Grabe yun, kalibutan ba? Competition. Kinsay pinaka-gwapo glawas. Kinsay pinaka-gwapo mo. Ang sarap. Ang tawag na? Pasensyo. Kinsay mayong wanser. Then, puros na sila ito. Pakita na sila dito. Mayong dating, no? Andin ang mga tao po. Palakpak po ng mga tao. Wala sila, wag gibulo ang tao nga gidula-dulaan na kita sa atong kaaway nini. Gidula-dulaan na kita sa atong kaaway.
Dili ta dapat masigmingon mo nga pastor, unsa man nila bawal na siya sa Ginoo. Akong isulti sa inyo ang kalibutan gina siya. Iyahan na sa kalibutan. Dili ta dapat mag-apil-apil na nila, no. Dapat magkinabuhi rin ta nga uyong sa kabubuton sa Dios. Kung sa tong gusto niya nga magkinabuhi kita sa espirituhanon nga mga butang, no. So I just do hope nga mag-behave na ta, magkinabuhi na ta nga nasa spiritual self-esteem, relax na ta, refine na ta, magkinabuhi na ta nga uyon sa kabubuton sa Dios. Para na sa imong spiritual life. That's for you. Ikaw ang makabenepisyo niya. Para na sa imong spiritual life. O, parang wala po'y guilt sa sulod nimo. Wala po'y parang wala po'y mga dautang huna-huna nga mo sampot ya sa imong kinabuhi. I just do hope nga ang pulong sa Dios adunay kahimuan sa atong kinabuhi. I do pray nga kadto mahimong gabayan o makabenepisyo sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ako ngayon ang tanan sa pagtindog mag-amputan. Amahan na mo nga Diyos, aniya kami sa kalibutan nga palibutan sa mga kalibutanon ng mga pangandoy, kalibutanon ng mga pagpanulay. Father God, I do pray. And then ikaw magatabang sa matag usa kanamo, makakaton kami sa pag-ila o unsay maayo, unsay dili maayo, mupili kami Father God sa mga butang nga uyon diya sa imong kabubuton. Yes, we are not a legalist, we are grace-oriented, but we really need Father God sa among pagka-grace-oriented nga musunod kami sa pagkinabuhi nga espirituhanon, dili sa pagkinabuhi nga kalibutanon. Temporary lamang kami sa kalibutan, mubo lamang ang among panahon. Busa akong itugyan ang among kinabuhi nga nakanimo. Father God, masabtan na mo, usaw na mo pag how to stay in fellowship with you, how to live in spirituality, and how to be filled with the Holy Spirit. Nga diin mo ikabubuto nimo sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma, o sa imong kaayo. Ginawali na ko tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus.